short assessment ng unang taon ni Presidente Aquino sa tingin mo? Sa assessment ko, okay naman dahil ito, nakikita natin na yung mga tiwali medyo ngayon na maging diretso sila. At itong nagustuhan ko yung disclosure of accounts sa lahat ng local government units. Now, nagustuhan ko yan. Bakit? Yung mga public services namin, mapaganda namin, at yung mga taong bayan, mga constituents namin, talaga mga beneficial. Particular po sa Mindanao, particular din sa Maguindanao, ano sa tingin mo nagawa na ng administration for the province? Dahil tagal-tagal nang pinag-uusapan, gipit na gipit yung probinsya. Unang-una, itong nung isang araw, nag-launch kami ng pamana. Yung payapang, pabahay ba yun? Ng mga mamamayan. Doon sa mga IDPs, actually, nakapatayo na rin yung OPAP at DSWD ng 10 sa Talayan and 10 sa Hindulungan. And they started already the 170 housing projects in Barangay Lumbaw ba yun? At saka Barangay Daladak in Talayan din. 170 plus 290 houses. So marami-rami na rin doon. Now, doon sa merong pinabayaan ni Governor Saldi noon na road construction doon sa dumaan kasi itong pera sa kanila. Now, isa yung nakinuha nila pera at ito'y hiningi ko doon kay Pinoy. Humingi ako ng 85 million, binigay 50 million. So, even though it's only 50 million, at least may nagawa. Yun naman, sa peace and order, continuous ang state of emergency. So, hindi mo na nilift because there are still people roaming around na remnants nila ang patungo. So, yung mga pags, kailangan supuin. So, generally, medyo satisfied ko naman. Kung i-rate natin sa Pinoy, sa akin, mga 6 pwede na. 6. And he's continuously doing good naman. Maybe by next year, abutin na siya ng 8, 7 para sa akin. Anong inaasahan mo sa SONA? What do you expect him to say? Ang inaasahan ko doon sa SONA niya, sasabihin niya kung ano yung ginawa niya, lalong-lalo na doon sa corruption. Na talagang nakikita ko yun ang pinaka-pet na gusto niyang implement na project. Dahil pinromise niya yun nung first SONA niya na sugpuin ang lahat ng iwali at ituwid sa tamang daan. Na nakikita ko rin, tulad ng sinabi ko, na hindi to 24 hours activities lang. At saka hindi parang sili na kahit na hindi mo nakita, pwede mo, pag nakadikit sa'yo, kahit na hindi mo nakita, agad-agad na tumatalab yan. Alam mo na rin na sili siya. Tayo mga Filipinos kasi, kumbaga nasanay sa atat na atat kumbaga, gusto ko, kailangan makita ko yung action at reaction, pati yung resulta. Siguro after another 1 year, 2 years na siya, diyan na siguro ma-place na yung lahat. Sa tingin mo naman, kung kaso kung nasa ko, paano usad sa administrasyon ko? Bumibilis ba? May nakikita ka ba? Especially yung nakaraan, si Zaldin, hospital, muntik pa muntik pa mapatagal. Nakita ko naman doon. Dapat kasi doon, sa order ni Judge Reyes, malinaw dapat. Kumbaga, may limit, may limit yung oras. Diba? Binigyan niya. Okay, 1 day lang. Sinabi niyang outpatient siya, pero hanggang ganito lang. Diba? At least alam ng tao. Alam mo naman, pagka
tayo nakita natin na ganun, makalabas si Saldi o isa sa mga patuan, magre-react talaga tayo. No? Especially doon sa mga media, tulad ninyo. Doon sa Maguindanao Massacre, ang usad nito ay medyo mabilis na rin dahil twice a week tayo. Then, naaray na rin si Andala Patuan Senior, naaray na rin si Junior, at rin pa si Saldi. Now yun ang pinapanawagan natin sa DOJ, sa Supreme Court, at kay Judge Solis Reyes, na medyo bilis-bilisan at iset na yung arraignment ni Saldi ang Patuan.